Hi and welcome to my YouTube channel. Oh yeah! Dito ko sa Subic and I decided na mag-adventure trip ulit. Diba? So, I'm staying here at Subic Bayfront. Ayan, dito ako nagsistay. Kita nyo naman ang ganda ng pool. Tapos it's with second floor. Tapos dun yung lobby. And then let me tour you sa aking room. Diba? So, ayan. Tapos mayroong Korean restaurant dyan, di ba? And then, ito, very ano to, it's at the center of Subic. Nasa Waterfront Road. Nasa Waterfront Road siya. Tapos kung gusto mo mag-dive, dive ka na dyan, di ba? Tapos punta tayo sa, very accommodating. Say hi! Ganyan sila mag-party dito sa Subic Bayfront. So, ayan. Alright. And then, going to my room. It's 104. 4 plus 1 is 5. Lucky number. Here we go. Tapos pagpasok, ayan yung banyo. Okay. Malinis naman siya. And then, this is the room. Di ba? Kahit dalawa yan, mag-isa lang naman ako. Okay, mag-isa lang ako. Tapos, eto, ganito lang kasimple yung Subic Bayfront. But it's cozy and very welcoming naman yung mga tao, you know. And nasa center siya. So, ano kaya ang magaganap sa aking adventure? I don't know. Sipatin natin kung anong meron sa Olongapo. So, samahan nyo ako. Kaya kapag andito kayo sa Subic, pwede kayo magstay dito sa Subic Bayfront Hotel along waterfront. Ayan, di ba? Daming closet. Ayun na. Sa banyo. Sa paglabas mo, ito yung maganda yung paglabas mo. Maganda yung, di ba? Yun na. Tara, samahan niyo ako mag-adventure. Okay, ito yung adventure, first adventure actually na ginawa ko dito sa Olongapo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Calaklan. Ngayon kasi itong pupuntahan natin, medyo historic. Yan. Parang bet kong puntahan yung mga places that has meaning and you know, kung ano niya, kung bakit siya nandito, di ba? So, as you can see, di ba, ang ganda ng road, di ba? And, ayan, pakita mo yung andyan dyan tayo, di ba? Nakikita doon is the Subic, yung lighthouse. Yan yung establishment. Excited na ba kayo? So, we will go there. Meron akong friend na sasama sa akin to explain kung ano yung establishment na yun. Okay? Guys, ang ganda-ganda. Halika. As you can see, ayun ayun ang tinatawag na parola. Ayan. Look at the view. I'm here with a friend, Sir Chris. Dahil sobrang taas. Background namin ang ang parola, di ba? Old lighthouse. Yeah, siya ang unang-unang lighthouse ng Olongapo City. It was built during the Navy time. During the Navy time, dito tayo para at least ito ang ilaw. Ayan. Pero kita kasi na bay eh. Yeah. That's the Olongapo Bay. Oo. So, during the Navy time, Mel, During the Navy time. that is around 1960s, 70s, 80s, diba? Okay. Kaya lang naman nawala yung mga Navy rito eh, during Oo, 1994, oo, 1993. So, eto, ginawa to para maging port control area
ng Navy sa mga barkong papasok sa Olongapo and Okay. Subic Bay. So, bukod doon, Ay, bukod doon, di ba, it's also a landmark. yes, Di ba? This is a landmark of the Olongapo Bay. River, or Olongapo Bay, River, yes. yeah. From here to Bataan. Bataan. Kasi noon, nagtatransport ang mga fisherman from Bataan to Olongapo ng mga inaangkat nilang mga seafoods. Mga fish, Wow. shrimps, crabs. So dinadala nila yon from Bataan, going to Olongapo, dinadala sa fish port inside the barangays ng Olongapo. Oh, okay, So okay, dito okay. sila okay. pumapasok dyan, yung mga bangka. Look, yan. Yes. Yung mga bangka kasi dito, Mhm. parang station area to ng mga bangka to ferry people that goes from Olongapo to Bataan in Morong Bataan. Kasi noon, nung time pa ng mga early 2000, meron tayong tinatawag na Vietnamese campsite. Ay, mga mid-90s to early 2000s Yes, yan, no, oo. Sir Chris? Parang yung area na yun sa village ng mga Vietnamese na umalis from Vietnam na nag-migrate dito sa Pilipinas. For probably siguro nung time na merong war or something. So doon sila nagtayo ng kanilang mini village. So those people are nagtitrade din sila ng mga pagkain nila from Morong Bataan going here in Olongapo. And also as well, the people of Morong Bataan na nagtatrabaho dito sa Olongapo, ito yung mode of transport ng bangka. Oh, okay. Dahil wala pa nung road connecting Olongapo to Bataan na maayos. Okay. So, ano pa ba ang purpose ng parola, Sir Chris? 'Di ba parang nabanggit mo kanina, parang it's also a way or a means of lighting dun sa ano 'yon, yung The Greece. yun, The Santorini. oo. 'Di ba? Yung Yeah. yung ano, yung cemetery. Cemetery. It's Olongapo Cemetery. Old Basically, cemetery. yes, it's the public cemetery in Olongapo na tawag namin doon para Santorini. Kasi every November 1, puro ilaw yan and puro kulay puti yung mga tinatawag nating tomb or Oo. nicho. Oo, Di ba? nicho. Dahil pinipinturahan ng puti yan. So yun. Itong lighthouse na to symbolizes that when you see the lighthouse, alam mo na you're already in Olongapo area. Oo, ay yun yung ano bukod sa landmark, that's the sign that Yes. you are in Olongapo. Yes. Diba? And you can see also, siya yung pinaka signal na from outside China Sea entering Olongapo and from Olongapo going to Zambales area. Yan, So okay, yan yung kanyang ayan. signifies na going to Zambales area. Yan yun. Oh, di ba? Puti, no? Oo, Ang actually ganda nung na-preserve ano. nga nila yan eh. Kung makita mo ngayon, medyo properly Oo. painted, di ba? And secured. At Kasi- saka itong lugar, parang ang sarap ang sarap. You can bring your family, your Yes. friends, di ba? Correct. Parang Yeah. ang sarap lang mag-explore. Ang sarap lang mag-explore and you know, it's nature trip at the same time. Tingnan mo, ang ganda nung Olongapo Bay. Ang laki-laki, ang linis. Noon, Mel, para lang itong bundok. Wala talaga siyang ganitong Dito nilagyan, concrete. no, hindi Wala to. pa, oo. Kaya buti nilang nilagyan nila ng ganito kasi it serves as a scenic and for Yes, tourists. correct. For Tourist spot pa rin. tourist spot na rin siya eh, di ba? Kasi dito makikita mo na yung glimpse ng SPNA. Part ng Oo, SPNA. ayan. Ayan, container port yan, Mel eh. Ayun, no? Yung container Yun, port no, na yung yun, container port. connected siya sa Subic International Airport. So I guess ang trip ko ngayon eh medyo may history. Buti na lang kasama ko si Sir Chris kasi professor Thank si you. Sir Chris. Uy, professor. Mukha lang. Ang dami-dami alam ni Sir Chris, no? Parang professor ng history. Di ba? O, bukod doon sa vlog na to, di ba, nakita nyo ng magandang parola. Yep. You learned something as well. Yes. You gained knowledge, di ba, Yeah. about what parola is all about, Correct. di ba? Napaka-historic nitong lugar na to. Tsaka, Yes. if ever you guys are in Bataan,
drop by kasi andyan lang naman siya eh. Magpa-park lang kayo somewhere there and just go down and just take a minute or two or whatever, bring your Yeah. friends or family. Every time you're in Olongapo Yeah. City, ang dali-dali lang siya puntahan. Ang So, dali lang. to commemorate this old parola, Mel, ang ginawa ng isa sa mga establishment ng Subic Bay, ang Subic Lighthouse Hotel. Ay, oo. So, kaya yun siya yung- naglagay siya ng sarili niyang Oh, lighthouse. okay. To commemorate. To commemorate, to etong- copy yung landmark na to. Ang ganda naman. Diba? Ang ganda. Hindi pwedeng pumasok eh. But, Oh, but at least from here, you can, have a look. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda niya. Parang alam mo yung sa mga pelikula na pinapanood mo. Tas, di ba, yung mga lighthouse, sa ganyan. gabi, umiilaw pa rin siya. Oh, yun na nga eh. Ilaw pa rin siya, Naku, Ben. sa gabi, di ba? Parang yun, it's a sign na you're in Olongapo. This lighthouse. Yan, anyway, that's it for my first adventure. So, kung nagustuhan ninyo, why don't you bring your friends, your family, pag pumunta kayo dito sa Olongapo, di ba? Then, Sir Chris, yung ginawa ng Subic Lighthouse na lighthouse mismo. it's It's parallel. Wow! Oo. Parallel. Spell parallel. Paano lang? Magkaano na lang. Para basta magkaano Isang siya. linya. Isang linya siya. Isang ganon, no? Para, madaling sabihin sa parallel, ayan na yung lighthouse, di ba? Anyway, so, Sir Chris, thank you. Thank you so much for taking time. Yeah. Si Sir Chris ang nag-ano sa akin, Anytime. nagdala sa akin dito. Sabi ko sa kanya, Sir Chris, gusto ko yung medyo may historic factor, di ba? May meaning yung place. So he brought me here and I loved it. Diba? Thank So you. if you happen to like this video, please do like, share, and subscribe. Share and subscribe. Yeah, hit the notification bell, why don't you? Para updated kayo sa aking vlog. Yes. Right? So, follow me also on my Instagram, on my TikTok, and Facebook, Mel Martinez. Diba? Maraming salamat sa bukod sa iyo, Sir Thank Chris. you. I'd like also to thank my cameraman, men, si Josh and Christian. Thank you for being with me today, guys. And bye-bye. Till next vlog. Okay, I hope you enjoyed this one. Bye-bye. Thank you. So, ito yung lighthouse. Ang ganda. Di ba? So, dalawa. So, maganda. Kuha ka na shots. So, eto na. Up close tayo. Itong parola. Oh. Diba? Tapos you can see the view. Look at the view. Diba? Ganda ng view.